po maipapaliwanag ang kabaitan ng Diyos sa isang taong biktima ng karahasan? Alam mo kapatid, maraming anak ng Diyos na naging biktima ng karahasan eh. Si Kristo lang biktima ng karahasan, di ba? Si Abel, biktima ng karahasan, pinatay siya ni Cain, pinalo siya sa ulo. Oh. Si Esteban, binato hanggang mamatay si Evangelista Esteban. Si San Juan Bautista, pinutulan ng ulo. Di ba yun ay mga biktima ng karahasan? Ngayon, ang tanong mo, paano ko ipaliliwanag ang kabaitan ng Diyos sa mga biktima ng karahasan? Alam mo, ang kabaitan ng Diyos, hindi naman dito sa buhay na ito lang eh. Di ba? Ito, halimbawa, nabuhay ka ng 50 taon sa mundo. Nakaranas ka ng kabaitan ng Diyos eh, hindi masyadong marami dahil inapi ka ng mga kapwa mo tao rito sa mundo. Mabubuhay ka naman forever sa paraiso. Hindi ka agrabyado dahil napakaliit nitong buhay dito para ikumpara mo dun sa everlasting life na sinabi ng Biblia, wherein you will enjoy forever the goodness of the Creator. Di ba? Okay ba yun mga kapatid? Kaya kahit na dinahas ka rito, ginahasa ka, pinatay ka pa, huwag kang mag-alala, basta't ikaw lang gumagawa ng mabuti at naglilingkod ka sa Diyos. Patayin ka man ng mga tao, pagdating naman sa kabilang buhay, nandun lahat, mai-enjoy mo ang kabaitan ng Diyos. Pakinggan mo nangyari doon sa pulubi na si Lazaro. Ganito ating mababasa. Sa Lucas 16:19, meron ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinalan ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ng mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kaniyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kaniyang sinapupunan. At siya sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Tatapot sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro, sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Tatapwat ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. Ayun, ang maliwanag na nangyari doon sa dalawang tao. Yung isa'y api-apihan sa lupa, yung isa naman mayaman. Nung dumating sa buhay na wala hanggan yung mayaman pinahihirapan, si Lazaro naman inaaliw. Ayun, kaya walang agrabyado ron.